Pagkatapos ng tatlong magkakasunod na starting 5 role at dalawang magandang performance out of the 3 ni Kai Sotto, ay muugong ang balita na ilang NBL Australian teams ang di umano'y gustong makuha ang serbisyo ng ating kababayan. May mga bali-balita din na gustong maging head coach ng dating team ni Kai na Adelaide 36ers, si Brian Goorjian. Marami ang nagsasabi na manatili na lang sa B-League si Kai at wag nang bumalik sa Australia, pero may iba naman gustong makitang muli ang ating pambato down under. Mas makakabuti ba ang NBL kaysa B-League kay Kai? At kung makukuha ng 36ers ang serbisyo ni Coach Brian, ay mas maganda bang bumalik si Kai Sotto dito? Yan ang mga pag-uusapan natin sa ating featured video for today. So yun na nga guys, at dalawang sunod na double-double game lang at balik muli si Kai Sotto sa radar ng iba't ibang teams, partikular na ang liga kung saan siya ay umalis noong isang taon na NBL Australia. May mga umuugong kasi na balita na ilang teams sa NBL di umano ang gustong makuha ang serbisyo ng ating kababayan. Kaya naman sari-sari ang naging mga komento sa social media kung nais nga ba nilang makikitang muli si Kai sa Australia o manatiling muli ito sa Japan, kung saan unti-unti ay nailalabas ng Yokohama B Corsairs ang Kai Sotto na huli nating nakita noong TSL days niya. Pero saan nga ba mas makakabuting maglaro si Kai at ipagpatuloy ang kanyang development, that is if walang NBA team ang magkaka-interest na kuhanin ang kanyang serbisyo? Let's look at the numbers. Sa unang season niya sa NBL para sa Adelaide 36ers ay nakakuha si Kai ng mga averages na 7.61 points, 4.48 rebounds at 15.2 minutes per game in 23 outings at dalawang beses nga lang siya napasama sa starting 5. Noong pangalawang season niya para kay Coach CJ Bruton ay mas bumaba ang kanyang mga averages na 6.81 points, 4.52 rebounds at 6.81 minutes per game sa loob ng 27 games. Dapat nga sana ay mas mataas pa ang kanyang mga averages since ikalawang season niya na ito sa NBL at 13 starting fives ang ibinigay sa kanya ni Coach CJ. Ngunit saksi tayong lahat sa pagbibigay sa kanya ni Coach CJ ng bench role na kinadismaya nating lahat. Then there's Hiroshima kung saan nag-average siya sa kanyang unang season sa B-League ng 8.92 points, 6.08 rebounds at 19.1 minutes per game. 24 games nga lang ang nilaro niya para sa Dragonflies dahil lagpas kalahati na ng season nang siya ay kuhanin nila at yan nga ay pagkatapos ng NBL 23. Out of the 24 games ay 19 starting 5 roles ang nakuha niya sa Dragonflies. Ngunit kung ikukumpara natin yan sa dalawang season niya sa NBL ay di hamak na mas mataas ang mga stats na yan. At ngayon nga na nasa Yokohama na si Kai ay mas tumaas pa ang kanyang average sa puntos na 9.71, ngunit mas mababa nga ang naitatala niyang rebounds at 4.79 at ang 16 minutes per game niyang nakukuha in 4 starting 5 roles. Sa kabuuan ay mas mataas pa rin ang mga averages niya sa Japan B-League kaysa sa NBL Australia. Kaya naman karamihan ng nababasa ko ay nagsasabing manatili na lang si Kai sa B-League, partikular na sa Yokohama kung saan the last 3 games ay siya na nga ang ginagawang starting 5 ng kanyang koponan. Hindi naman natin masasabi na pipitsuging liga ang B-League guys, dahil ayon nga mismo kay Kai ay mas physical pa nga daw ang laruan dito kung ikukumpara sa NBL na sabi nila ay talagang bardagulan ang bakbakan. Well, sa akin lang guys kung wala talagang offer ang NBA, G-League o di kaya naman ang EuroLeague para kay Kai Sotto ay siguro mas nanaisin kung maglaro muli siya sa NBL Australia. Hindi naman sa minamaliit natin ang B-League pero mas marami ang nakatutok na scout sa NBL at mas marami na rin silang napapadalang players sa NBA na main goal talaga ni Kai since day 1. Oo nga at mas maganda so far ang stats niya sa B-League pero magkaiba kasi ang dynamics ng dalawang liga. Mas matatangkad ang players sa NBL na magagamit ni Kai in preparation sa kanyang NBA dream. Basta wag lang sana mapupunta si Kai sa isang team na babangkuin lang siya at hindi gagamitin ang kanyang potential ay ayos na. Okay lang din na bumalik siya sa Adelaide 36ers dahil wala na nga doon si Coach CJ na pinaasa lang tayo sa kanyang promise na i-develop niya ang ating pambato. Overall kasi ay sa tingin ko ay mas makakabuti ang NBL kaysa sa B-League sa development ni Kai basta mabigyan ng magandang playing minutes at tamang coach gaya ni Brian Goorjian ang hahawak sa kanya. At kung magkakatuluyan ng 36ers at si Coach Brian Goorjian ay mas makakabuti ito para kay Kai.
Balita kasi sa Australia na nakipagpulong na si Coach Brian sa 36ers at ayon sa kanya ay kung babalik siya sa NBL ay isang rebuilding team ang gusto niyang hawakan gaya ng 36ers. At the end of the day guys ay si Kai Sotto at ang kanyang management team pa rin ang pipili ng susunod na hakbang ng karir niya. Sana lang ay this time ay tama ang maging desisyon nila at para sa long term ni Kai ang pagbabasihan nila at hindi kung anumang dahilan. Kung kayo guys ang tatanungin, saan nyo mas gustong maglaro si Kai Sotto? Sa NBL Australia ba or sa Japan D-League? I-comment lang sa baba ang inyong opinion at atin itong babasahin.